Hello po mga kaboytik and welcome back to my YouTube channel tutorials. Share ko lang sa inyo mga kaboytik kung paano po tayo mag-install po ng Valorant Portable dito po sa ating server, Diskless Setup. Okay, so meron po akong ginawang guide po dito mga kaboytik para po sa ating installation process po ng Valorant Portable. Okay, so pag meron po kayong existing na Valorant na naka-install po sa server nyo po mga kaboytik, ay dapat po i-uninstall nyo po muna, okay, yung Valorant bago nyo po kayo mag-install po ng Valorant Portable. Okay, so pwede nyo po itong gamitin, itong Valorant tool mga kaboytik, para clean uninstallation po yung mangyayari. Okay, para hindi po mag-conflict po yung ating Valorant Portable. Okay, so yung first step na gagawin natin is i-download po muna natin yung Valorant Portable files from Google Drive na ibibigay ko po sa inyo. And then pag na-download nyo na po siya, extract lang po natin yung files dun sa game disk drive po natin. Okay, so meron na po akong Valorant Portable files dito mga kaboytik. Naka-WinRAR na po siya. Open lang po natin. And then extract po natin siya dun sa ating game disk drive. Okay, so pwede nyo po siya ipasok dyan mga kaboytik sa mga folders na nasa game disk drive nyo po. Okay, so in my case, dito ko po siya ipapasok dito sa Portable Games folder na nasa game disk drive. So click lang po natin OK. And then hintayin lang po natin na matapos yung extracting. Ayan. So close lang po natin. And then yung next step po natin mga kaboytik is open po natin yung extract folder, tapos i-run po natin yung Valorant Portable application. Okay, so punta tayo dito sa this PC natin, sa game disk, and then portable folder games, and then open po natin tong Valorant Portable. And then yung next step natin is i-run po natin to, no, itong portable Valorant launcher. Okay, so run lang po natin. And then as you can see po mga kaboytik, meron po siyang license key activation para gumana po yung ating Valorant Portable. So ilalagay ko muna itong license key ko para mag-activate po yung ating Valorant Portable. Okay, so copy paste lang natin, tapos paste po natin siya dito sa loob po ng box. Okay, and then click lang po natin tong OK para mag-activate na po yung ating Valorant Portable. Ayan. So pag kailangan nyo po ng license key mga kaboytik dito po sa Valorant, is mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page para mabigyan ko po kayo ng license key. Okay? Ngayon po mga kaboytik is na-activate na po yung ating Valorant Portable. So run lang po natin siya ulit mga kaboytik. And then hintayin po natin na mag-pop up yung application po ng Riot. Okay? Ayan. So hintayin lang po natin. So lumabas na po yung Riot Games applications. So click lang po natin tong update mga kaboytik. Okay, so click lang po natin yan. And then mag-i-install po siya mga kaboytik. Okay, so ida-download niya po yung files po ng Valorant. So hintayin lang po natin na matapos yung downloading at saka installing po ng Vanguard. Okay, so fast forward ko lang para mabilis lang po yung ating video tutorials. So natapos na po siya mag-download po mga kaboytik. So need po natin i-restart yung ating server para mag-take effect po siya, no? Or para mag-play po yung ating Valorant. Okay? So i-restart muna natin yung ating server. So nakapag-restart na po tayo mga kaboytik dito sa server natin. So proceed tayo dito sa ating guide. Okay? So yung next step natin after po ng restart is gagawa po tayo ng shortcut to desktop dun sa Portable Valorant application. Okay? So punta tayo dun sa ating game disk. Okay? So open lang natin. And then open natin yung Valorant Portable folder. And then gawan po natin siya ng shortcut to desktop. Okay? Ayan. So rename lang natin. Okay? So rename lang natin. And then try po natin siya i-run mga kaboytik kung working po ba siya. Okay? Ayan. So hintayin lang natin na lumabas po yung application po ng Riot application. Okay? So ayan mga kaboytik, so ready to play na po siya. Pag nag-login po tayo dito is automatic na po siya na mag-open po dun sa Valorant. Okay?
Ngayon po mga kabitek, pag meron po kayong Gimino na ginagamit po sa display setup nyo po, pwede nyo po siya ilagay sa Gimino, itong portable Valorant. Okay? So open lang po natin itong file location po ng Gimino. Okay? So punta tayo dito sa SyncXP, and then punta tayo dito sa category sa online games, tapos drag po natin itong portable Valorant papasok po dito sa resource editor po ng Gimino. And then click po natin itong save. Ayan. Tapos close lang po natin. And then open po natin itong Gimino. Ayan. So as you can see po mga kaboytek, andito po siya sa Gimino po natin. Okay? So pag meron po kayong Gimino na ginagamit. So double click lang po natin para mag-run po siya. And then hintayin po natin na mag-pop up po yung Valorant application or yung Riot Games application. So ayan po siya mga kaboytek. So try po natin mag-login po mga kabitek kung gagana po ba yung ating Valorant Portable. Okay, so lagay ko lang yung username at saka yung password. So as you can see mga kabitek, working po siya. So direct open na po siya, no, doon sa Valorant. So hintayin po natin na mag-pop up po yung Valorant, no. So as you can see mga kabitek, working po yung ating Valorant. So close muna natin to. Ayan. So close muna natin tong Gimino. And then yung next step natin is pupunta na po tayo dun sa ating PC client para matest na po natin tong ating Valorant, no. Okay, so open lang po natin yung iCopy It console. So yung gamit ko po ngayon mga kabitek, ito po yung latest iCopy It. Okay, so try muna natin i-remote itong ating PC1 client. As you can see po mga kabitek, dito po sa PC1 client, sa Gimino po niya is wala pa po yung Valorant na nilagay po natin. Okay, so i-restart muna natin tong ating PC1 client para makita po yung Valorant Portable po dito sa Gimino po niya. Okay, so bago po natin siya i-restart, okay, check muna natin, no, itong info system niya. Ayan. As you can see po mga kabitek, yung info system information po dito sa PC1 client is naka-legacy lang po yung boot po niya, no, or naka-legacy boot po siya. So and then yung secure boot niya is hindi po na nag-enable. Okay, sa Valorant po kasi hindi po kasi siya gumagana pag hindi po naka-enable po yung secure boot. So tulad po nito mga kabitek, ito po yung usually na i-encounter po natin, no, pag naglalaro po tayo ng Valorant. So required po ng Valorant ngayon is enable po yung TPM version 2.0 at saka yung secure boot ads. Okay, so dapat naka-enable po siya. Ayan. So paano po natin siya i-enable? So yan po yung ipapakita ko po sa inyo mga kabitek para ma-enable po natin yung secure boot dito sa PC client natin. Okay, so ngayon po, punta muna tayo dito sa iCopy It console. Okay, so latest version po ito yung gamit ko po ngayon mga kabitek. So double click ko lang tong PC1. And then as you can see po mga kabitek, pag latest version po yung gamit po natin na iCopy 8, yung 9.2.5 version, is meron po siyang secure boot at saka TPM 2.0. Okay, so i-check nyo lang po yan. And then pag na-check nyo na po yan, click nyo lang OK. And then pag gusto nyo po i-try mga kabitek itong latest iCopy It 9.2.5 version, pwede nyo po ito ma-download mga kabitek. Punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Okay, so click nyo lang po itong join button mga kabitek, and then piliin nyo lang po itong VIP collection. Okay, para ma-download nyo po itong iCopy It version po. Okay, so pag nakapag-join na po kayo dyan mga kabitek, punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel dito sa membership. Okay, ayan, so meron na po tayong mga link dyan, so pwede nyo po yan maklik, okay, para ma-download nyo po itong iCopy It software. Okay, so meron na po yung kasamang LAN games din. So proceed muna tayo dun sa ating installation. Okay, so yung next step natin mga kabitek, i-restart na po natin yung ating PC client. Okay, so punta tayo dun sa BIOS settings para ma-enable po natin yung secure boot. Press nyo lang po yung delete key dito mga kabitek sa keyboard para mapunta po kayo sa BIOS settings. And then make sure po mga kabitek, dito po sa BIOS settings is naka-enable po yung onboard device configuration. Ito ang
Realtek PXCO from. Okay, so yan po yung naka-enable. And then at saka itong network stack configuration. So make sure na naka-enable po yung IPv4 PXE support. Okay, so ngayon naman po is pupunta tayo dun sa boot option, and then punta kayo dito sa CMS, no, itong compatibility support module. Okay, so punta po kayo dyan, and then yung boot from network device, so make sure na naka UFI po yan. Okay, ayan, so pag nagawa nyo na po yan, so press nyo lang po F10, okay, para mag-save po yung ating settings dito sa BIOS settings. Okay, so click lang natin okay, and then hintayin po natin na makapag-boot po siya. So ayan po mga kabaitek, nakapag-boot na po yung ating PC client, and then andito na rin po yung Valorant Portable dito sa Gimino po ng PC client. Okay, so punta muna tayo dito sa server natin. So nakapag-reboot na po yung ating PC1 client mga kabaitek. So remote po natin siya ulit. Ayan, so nakita nyo na po yung portable Valorant, nasa Gimino na po siya. So yan po yung advantage mga kabaitek pag gumamit po tayo ng Gimino, kasi sa server lang natin po siya ilalagay yung games sa Gimino po ng server, and then makikita na po siya lahat, no, dito sa mga PC client natin. And then aside naman po sa Gimino, pag ayaw nyo po ng Gimino, ganito lang po yung gawin nyo po. Okay, so gawan nyo lang po siya ng shortcut to desktop, itong portable Valorant launcher dito sa PC client pag ayaw nyo po ng Gimino. Ayan, and then make sure na naka super client po kayo, okay, para masave po yung setup nyo po na ganito. Ayan, so ganyan lang. And then check muna natin mga kabaitek dito sa PC client yung ating system information. Okay, so type lang po natin sa search bar information. Ayan. So as you can see mga kabaitek, yung BIOS mode po natin is naka UEFI na po siya, and then yung secure boot po natin is naka enable na po siya. Okay, so ngayon is try po natin i-run yung ating Valorant Portable. Okay, so open lang natin tapos run. So gumagana po siya mga kabaitek. So proceed muna tayo dun sa guide po natin mga kabaitek. Okay, so dito po sa PC client natin, so kailangan muna natin i-super user yung ating PC client. Okay, so punta tayo dito sa ating iCafe 8. So iso-super user muna natin to. Okay, itong PC1 client. Pag meron na po siyang sign po ng kidlat dyan mga kabaitek, ibig sabihin naka super user na po yan. And then i-restart muna natin tong PC1 client natin para mag-take effect po siya, no, para maging super user na po siya. Okay, so hintayin muna natin na makapag-restart po yung ating PC client. So nakapag-restart na po yung ating PC1 mga kabaitek. So try po natin i-remote ulit. Okay, so naka super user na po ito mga kabaitek. Ayan, so naka super client na po yan. And then try po natin i-run mga kabaitek itong portable Valorant application dito sa Gimino po natin ng PC client. Okay, so double click lang po natin, and then hintayin po natin na lumabas po yung Riot Games application dito sa PC client. Okay, dito sa PC client, so need lang po natin siya i-update ng konti. Meron po siyang update na konti. So click lang po natin yung update, and then hintayin po natin na matapos yung update. Para gumana po yung Valorant Portable po natin dito sa PC client, so i-restart muna natin siya mga kabaitek, itong PC client natin. Okay, so restart natin siya ulit. And then hintayin po natin na makapag-restart po siya. So nakapag-restart na po ulit mga kabaitek yung ating PC client. So try po natin i-remote ulit. Ayan. So bago po natin i-run ulit itong portable Valorant mga kabaitek dito sa PC client natin, so check muna natin yung ating system info. Okay. Ayan.
As you can see, naka UEFI boot po siya, and then naka-enable po yung secure boot. Okay, so run na po natin tong ating Valorant Portable. So double click lang po natin, tapos hintayin po natin na lumabas po yung application po ng Riot Games. Ayan, so try po natin maglaro mga kabitik kung working po ba yung ating Valorant Portable dito sa PC client natin. Okay, so magla-login lang tayo. So hintayin lang natin na lumabas po yung Valorant. Ayan, so as you can see mga kabitik, gumagana po yung ating Valorant Portable, and then hindi siya nag-e-error kasi naka-enable po yung ating secure boot at saka yung TPM 2.0. Okay, dito sa PC client natin. Ayan, so i-close ko muna itong Valorant. Ayan. Pag working na po yung ating Valorant Portable po mga kaboytik dito sa PC client po natin, isa-shutdown na po natin siya, no, para ma-disable na po natin yung super client. Okay, so shutdown muna natin. Ayan. And then pag na-shutdown na po siya mga kaboytik, ito turn off na po natin yung super user po, no, para ma-save na po yung ating setup dun sa PC client. Okay, so right click lang po natin. Make sure po na naka-offline po siya, no. Ayan. Tapos right click po natin, and then turn off po natin yung super user. And then dito po mga kaboytik, click lang po natin yes, and then gagawa po tayo ng restore point. Sa akin po number lang yung nilalagay ko po dyan, and then click lang po natin okay. So ngayon po ito turn on po natin ulit yung ating PC client. Okay, so hintayin po natin na makapag-boot up po yung ating PC client. So nakapag-reboot na po yung PC1 client natin mga kabitik. So remote po natin ulit. Okay. So ayan po mga kabitik, run po natin yung ating Valorant Portable. Okay, so test natin. So ito na po yung pinaka last test po natin kung gagana po ba siya dito sa ating PC client. Okay. So ayan, so try po natin mag-login. So ayan po mga kaboytik, as you can see, working po yung ating Valorant Portable. Okay, so exit ko muna itong Valorant. Okay. So successful po yung Valorant Portable po natin mga kaboytik dito sa server at saka PC client. So yung advantage po nito mga kabitek, pag portable Valorant po yung gagamitin natin, madali na lang po natin siya i-set up, no, sa server at saka sa PC client. Kasi yung Valorant po mga kabitek, medyo complicated po talaga siya, yung installation niya pag naka-disk set up po tayo. So much better na mag-portable po tayo para madali na lang yung setup natin. Okay? So yan lang po yung tutorials natin ngayon mga kabitik. So maraming salamat po sa panonood, at huwag niyo naman po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.